The Garden of Agony. Dito, lumuha habang nananalangin ang ating Panginoong Hesus. The agony in the Garden of Gethsemane is a pivotal event in the New Testament, where Jesus experienced immense emotional and spiritual distress on the Mount of Olives before his betrayal and crucifixion. He prayed, "Not my will but yours be done," accepting his impending suffering with such intensity that his sweat became like drops of blood. This moment marks a key spiritual victory where Jesus chose to accept the burden of humanity's sin and the sacrifice of the cross, setting an example of obedience to God. Ang kaganapan ay naganap sa bundok ng Olibo ng Gethsemane sa Jerusalem, kung saan siya ay inabandona ng kanyang mga disipulo na natutulog habang siya ay nananalangin at pinagkanulo ni Judas. Si Jesus ay malungkot at nababagabag, nakadama ng matinding panggigipit, kalungkutan at takot. 3 beses nanalangin si Jesus para sa kanyang nalalapit na kamatayan at pagdurusa. Ngunit sa huli ay nagpasakop sa kalooban ng Diyos Ama. Ang sandaling ito ay nagmamarka ng isang mahalagang espiritual na tagumpay kung saan pinili ni Jesus na tanggapin ang pasanin ng mga kasalanan ng sangkatauhan at ang sakripisyo sa krus, na nagpapakita ng isang halimbawa ng pagsunod sa Diyos. So mga kapatid, ayan yung stone kung saan itinulos cross ng ating Panginoong Jesus. So ayan siya, nakasalamin na. Napasok tayo doon para mahawakan natin. Sa biyaya ng Diyos, mahawakan natin ang tinatayang lokasyon kung saan ipinako ang ating Panginoong Jesucristo. Golgotha, also known as Calvary, is the site in ancient Jerusalem where, according to the Gospel, Jesus was crucified. The most traditional location is within the Church of the Holy Sepulchre in the Old City. The site identified in the 4th century is now enshrined inside the Church of the Holy Sepulchre in the Christian Quarter. A 12th century spot, you can see the exposed rock, believed to be the place where the cross stood. It is one of the most significant pilgrimage sites for Christians worldwide, representing the crucifixions and sacrifice of Jesus. The Holy Sepulchre site is located in the Old City of Jerusalem and is easily accessible. Ang Golgotha, na kilala rin bilang Kalbaryo, ay ang lugar sa sinaunang Jerusalem kung saan ayon sa mga ebanghelyo si Jesus ay ipinako sa krus. Ang pinakatradisyonal na lokasyon ay nasa loob ng Church of the Holy Sepulchre sa Old City. Ang lugar na kinilala noong ika-4 na siglo ay nasa loob na ngayon ng Church of the Holy Sepulchre. At 12th century spot, makikita mo ang nakalantad na bato na pinaniniwalaang ang lugar kung saan nakatayo ang krus. Isa ito sa pinakamahalagang lugar para sa mga Kristiyano sa buong mundo na kumakatawan sa pagpapako sa krus at sakripisyo ni Jesus. Dito mga kapatid, inilatag ang katawan ng ating Panginoong Jesus after siyang ibaba doon sa krus. The Stone of Anointing is a pale pink marble slab located just inside the entrance of the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem. It traditionally marks the spot where Joseph of Arimathea and Nicodemus prepared Jesus' body for burial with spices and linen after his crucifixion. It is considered one of the most important holy sites where Christians believe Jesus' body was laid and prepared, with many reporting a sense of peace or experiencing a spiritual connection. Ang Stone of Anointing ay isang maputlang pink na marble slab na matatagpuan sa loob lamang ng pasukan ng Church of the Holy Sepulchre sa Jerusalem. Tradisyonal na minarkahan nito ang lugar kung saan inihanda ni Jose ng Arimathea at Nicodemus ang bangkay ni Jesus para ilibing na may mga pabango at lino pagkatapos ng kanyang pagpapako sa krus.
Ito ay tinuturing na isa sa mga pinakamahalagang banal na lugar kung saan naniniwala ang mga Kristiyano na ang katawan ni Jesus ay inilatag at inihanda, na maraming naguulat ng isang pakiramdam ng kapayapaan o nakakaranas ng isang espiritual na koneksyon. Kita nyo ang libingan ng ating Panginoong Jesucristo. Nakapila tayo dito para makapasok tayo sa loob. Yung tomb kung saan nilagak yung katawan na patay ng ating Panginoong Jesus. Nandito tayo sa tomb ng ating Panginoong Jesus. The tomb of Jesus is located inside the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem, Old City. The site contains both the rock-cut tomb of Jesus' burial and resurrection, as well as Golgotha, the place of crucifixion. Visitors enter the chapel of the angel, followed by a narrow lobed doorway leading into the inner burial chamber where Jesus is said to have rested. According to the Gospel accounts, Jesus was buried in a tomb which originally belonged to Joseph of Arimathea. A wealthy man who, believing Jesus was the Messiah, offered his own sepulchre for the burial of Jesus. Ayon sa tradisyon, ito ay naglalaman ng parehong bato na nicho ng libingan at muling pagkabuhay ni Jesus. Pati na rin ang Golgotha, ang lugar ng pagpapako sa krus. Ang mga bisita ay pumapasok sa kapilya ng anghel na nagtatampok ng isang batong relic na sinusundan ng isang makitid, mababang pintuan patungo ng silid ng libingan kung saan sinasabing nagpahinga si Jesus. Ayon sa mga ulat ng Ebanghelyo, inilibing si Jesus sa isang libingan na orihinal na pag-aari ni Jose ng Arimathea, isang mayamang tao na sa paniniwalang si Jesus ang Mesiyas, ay nag-alay ng kanyang sariling libingan para sa libing kay Jesus. Ala, mga kapatid!